Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakagandang balikan natin ang ating mga karanasan araw-araw, lalong-lalo na kung tayo ay may maraming kabutihang ginawa, maraming mga kaluluwang na itama ang kanilang landas at maraming nabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. Maraming salamat din sa inyong lahat sa inyong patuloy na pakikiisa sa layunin na maipaabot ang pagninilay na ito sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-share ninyo sa vlog na ito. Sa ngayon ay araw ng Miyerkules na tayo, nasa ika-24 na araw sa buwan ng Enero. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at ang ating dalangin palagi ay maging mabunga ang ating pagninilay sa pamamagitan ng ating pagsisikap na gumawa ng kabutihan. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa bawat isa. Ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 20. Dito napapansin natin na si Jesus sa kaniyang pakikipagpintuhan, sa kaniyang patuloy na pakikiisa sa mga tao, pakikibaban ng kaniyang sarili, ay nagbibigay din siya ng mga kwentong magdudulot at nagdudulot ng kabutihan, inspirasyon at pag-asa sa nakakarami. Kaya nga, palagi niyang sinasabi, ang may pandinig ay makinig. Alam niyo, kung titingnan natin sa panahong ito, minsan nagkaroon tayo ng problema, relational, family, kung ano man, dahil kulang tayo sa pakikinig. Kung nakikinig man tayo, out of focus tayo, kaya minsan din natin nauunawaan. Sa ngayong panahon, kailangan din na minsan manahimik tayo, makinig tayo ng mabuti upang maunawaan natin kung ano ang mensahe at kung ano ang nangyayari. Bato-bato sa langit, minsan gusto natin tayo lang ang pakinggan at wala na tayong panahon upang makinig sa iba. Siguro sa panahong ito, sa ating pagninilay, tingnan natin ng mabuti ang kagandahan ng pakikinig. Dahil sa pakikinig, doon natin maunawaan ang mensahe. Makinig tayo, hindi lang sa iba, kundi kahit sa ating sarili. Pakinggan natin ang katahimikang nangyayari sa ating buhay. We will listen to the silence that happens in our life. Hindi ibig sabihin na kung mayroong tunog, yun lang ang pakinggan natin. Minsan, kailangan din mapakinggan natin kahit yung walang tunog. Kahit yung katahimikan na ating naranasan, kailangan pakiramdaman natin. Pakinggan natin upang sa gayon ay alam natin kung ano ang nangyayari sa atin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming makinig upang sa gayon ay maunawaan namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. Amen.